sobrang dami nga nagtag sa akin mga kabudi na kainin ko nga rin daw itong nagtitrending sa ibang bansa na hotdog na punong-puno ng cheese sa loob. Ay no, grabe, trending na trending nga to sa TikTok kasi kakagatin mo pangalan daw itong hotdog na to. Talagang puputok na nga daw yung cheese sa sobrang dami. Grabe, no, takam ako kada dumadaan to sa FYP ko sa TikTok kasi tignan nyo yun, no. Grabe, bibili rin ako nito. Gusto ko rin nito. Wow! Kaya naman pagkakita ko ano ni dali-dali na nga akong bumiyahe papunta nga sa bibilhan nga natin ng hotdog nga na yun na puno-puno nga yung cheese nga sa loob. Nung nakarang araw ko mga talaga balak bilhin nga yung hotdog nga na yun pero wala nga akong time. Pero ngayong araw ngayon nagkaroon nga ako ng time kaya naman agad-agad na nga ako pumunta dito para bilhin na nga yung hotdog nga na yun. Kaya naman pagdating ko nga dito sa mga hotdog section ni agad-agad na nga ako naghanap nga dito ng hotdog nga na punong-puno nga yung cheese kasi sobrang dami nga ditong version ng mga hotdog. Medyo nahirapan nga lang ako na hanapin nga yun dito pero maya-maya nga lang din hinahanap ko na nga siya. Laking tuwa ko nga pagkakita ko nga sa kanya kasi meron na nga agad ako nakikita mga cheese nga sa loob at sa tingin ko nga ito nga yung hotdog na punong-puno nga yung cheese sa loob. So ito na, finally, nandito na tayo sa bahay at nabili ko na nga rin yung nagtitrending nga na hotdog na pumuputok yung cheese. So ano pang hintayin natin? Lutuin na nga natin siya para makain na natin. So let's go! Excited na ako. Ayan, so sa pagluluto nga daw neto ay dapat daw mahina nga lang yung apoy tapos hindi mo dapat hatiin yung mga hotdog katulad ng ginagawa natin sa hotdog. Kapag niluluto natin siya, di ba nahati-hati natin siya, wag daw gagawin kasi talagang lalabas agad yung cheese. So iluluto natin siya ng ganito na agad, yan, para talaga maipon yung cheese sa loob tapos pag kinagat natin talagang puputok siya. So let's go. Tapos kahit hindi pa mainit yung pinakalutuan, pwede na natin isa lang dito itong mga hotdog. At ito na nga nung naisala ko na nga itong nagtitrending nga na hotdog na to ay talagang dahan-dahan ko nga lang silang niluluto sa mahinang apoy para nga hindi agad sila pumutok. Yung mga ganitong klaseng hotdog nga kasi pumuputok nga kapag nga sobrang init ng mantika. Medyo challenging nga lang habang nagluluto nga ako neto kasi mas una pa nga tumalsik yung mantika kaysa nga sa cheese na laman itong hotdog. Ayan na, so malapit-lapit na itong maluto. Tatakam na ako. Amazing! Ayan, so pumutok na nga yung isa. So ibig sabihin mo kung okay na yan, so iahon na natin itong mga hotdog. Baka magbutukan pa lahat. Sayang lang, di natin makain yung cheese. Yan. So ito na nga, dahil naluto na nga natin itong mga hotdog na naglalabas ng cheese, so kainin na nga natin siya, mukbangin na natin. So let's go! Ito. So dahil itong isa ay pumutok na nga kanina, so di na natin ito kakagatin. So ito muna ang kagatin natin. Yan. Amazing! 1, 2, 3. Asan yung cheese? Try natin dito sa iba. Ito. Finally, nanganak na nga itong buntis ko nga na ate. Hindi na pala buntis dahil nanganak na siya. So, ito yung baby niya. At dahil nga nadagdagan na naman ng pamangkin ko, meron akong ibibigay na reward kay ate. Actually, hindi ko pala siya ibibigay. Siya ang magdidesisyon sa reward na yon. At ang reward mo na yun, ate, ay mag-isip ka ng kahit anong pagkain na gusto mo talagang kainin. Kahit ano. Kahit ano ah. Kahit ano. Sige, gusto ko seafood boil. Seafood boil lang pala. Sige. Pero gusto ko king crab ah. King crab. Dahil nanganak siya, yun ang request niya, wala tayong magagawa. Bumili tayo ng king crab. At dahil ako nga mismo magluluto ng seafood boil nga ng ate ko, kaya samahan niyo ako kasi bibili tayo ng king crab. Amazing! Ayan, so nandito na nga tayo sa ating pagbibilhan ng king crab. Napakalayo pa ng biyahe ko para talaga makabili lang tayo para sa ate kong nanganak. So let's go. Kaya pagdating ko pa nga lang dito, dali-dali na ako pumasok sa loob para makapili tayo ng bibilhin nating king crab. Pagpasok ko nga dito sa store nga na pinuntahan ko, dali-dali na ako naghanap dito ng king crab. At ito nga yung nakita ko. Kaso medyo naliliitan nga ako dito sa king crab nga na binigay nga sa akin at baka hindi nga matuwa yung ate ko. Kaya nagpa-request nga ako sa kanila na baka meron silang mas malaki pa dito. At talaga siniswerte nga ako kasi meron na nga lang sila dito nag-iisa nga na napakalaking king crab. Kaya ito nga yung binigay nila sa akin. At grabe nga talaga yung tuwa ko kasi ang gusto ko nga lang yung malaki. Pero yung binigay nga nila yung sobrang laki. At yung ganito nga daw po kalaki, nag-range siya ng 6 to 5 kilo. Kaso medyo mababawasan nga yung kilo niya kasi kulang nga siya ng isang leg. Di ko nga po alam kung bakit nawala nga yung isa niyang leg. Siguro may bumili nga dito ng king crab kaso legs lang yung binili. Yung mga nasa 2.5 lang yung kanina. Pero ito yung gusto ko kasi ito yung mas malaki. At ito ay buhay pa. Nagbebenta rin sila dito ng hindi na buhay. Nagbebenta sila ng buhay. Kaya dali-dali ko na siyang dinala dito
natin sa timbangan para matimbang na natin siya at malaman natin yung kilo kasi doon nga sila magbe-base kung magkano nga yung babayaran natin. So dahil nabili na natin ito ang ating king crab, may mga kulang pa dito na ingredients para sa ating seafood boil. So bilhin pa natin yon. So tara. So tara na, lutuin na natin itong seafood boil ng aking ate. At dahil kumpleto na nga lahat nga ng kailangan nga natin para maluto nga yung request nga ng ate ko, kaya magluluto na tayo. Wala nga ako ngayon sa dream kitchen ko, kaya hindi tayo makakapagluto nga doon, kaya dito muna tayo sa ibang kitchen. Napakalayo nga kasi ng bahay nga nila ate sa dream kitchen ko, kaya wala tayong magagawa at dito nga muna tayo magluluto. Pagkatapos ko may ilagay dito sa akin napakalaking kasirola ngayong king crab at yung iba natin mga seafood, naglagay na nga rin ako dito ng iba't ibang mga seasoning. Hindi nga po kasi basa-basa na iboboil natin siya sa tubig, kailangan nga na merong lasa ngayong pinagboboilan niya para talaga masarap yung maluluto nating seafood boil. After ko nga malagay lahat nga ng pampalasa, hinalo-halo ko lang at tinakpan at maya-maya nga din okay na. Dali-dali na nga namin inahon nga dito itong king crab pati nga iba nating mga seafood para makagawa na nga tayo ng sauce. Nagumpisa na nga ako maglagay dito ng napakaraming butter, tapos tinunaw-tunaw ko nga lang to. Sinunod ko na nga rin ilagay ngayong bawang at sibuyas. At pagkatapos ko nga po may ilagay ngayong bawang at sibuyas, kinuha ko na nga po yung mga seasoning powder na pinaghalo-halo nga natin para maging mas masarap nga itong ginagawa nating sauce. At kung saan-saan lupalop ko pa nga po talaga pinaghahanap nga itong mga seasoning powder nga na to kasi ito nga din kailangan para maging masarap talaga yung ating seafood boil. At maya-maya lang din po inilagay ko na lahat ng kailangan ilagay, kaya naman tinikman ko na nga siya at kung okay na. Approve na nga po siya sa akin na talagang napakasarap na nga ng sauce nga natin, kaya minix ko na nga dito itong ating mga seafood. Ewan ko na nga lang po talaga kung di pa matuwa yung ate ko na nanganak dito sa niluto ko sa kanyang seafood boil kasi talagang overload. At sa sobrang dami nga po nito, sigurado ako nabubuka nga yung tahi ng ate ko kapag inubos na nga lahat to. At dahil okay na nga itong naluto ko, kaya dali-dali ko na nga dadalhin to sa ate ko nga nanganak para makain niya na nga itong reward niya. At talagang halatang-halata nga dito sa ate ko na talagang tuwan-tuwa siya dito sa naluto ko. Pero lahat naman siguro matutuwa no kapag binigyan ka ng ganito. At ang akala nga ni ate na siya lang kakain nga nitong reward niya, pero nagkakamali siya kasi nakaredy na nga rin ako dito. Pero syempre dahil nga para sa kanya to, siya nga muna ang unang titikim nga nitong niluto ko. Amazing! At nung nakikita ko na nga yung ate ko nga na kumakain, hindi na nga rin ako nagpahuli nga rito. Talagang kakain na nga rin ako nitong king crab. At hindi nga lang kami ni ate ang excited nga kumain nga nitong seafood boil nga na niluto ko kasi pati yung pamilya ko talagang ready na. Amazing!